dito sa Davao. Siyempre, katabi ng airport, yung KOJC compound. Ang daming pulis. Sir, SWAT, nakatakip ang mukha, nagtatraffic dun lang, yun yung bottleneck dun sa ano. So, medyo... Isa na ang kalaban nila, pastor pa. Ang dami nila. Wala mo namang ulog yung tissue doon sa ano doon. In full. Hindi ko lang Babara na naman yung PRO, ikaw talaga eh. Once upon a time, I was president. Once upon a time, I was a mayor. Talagang mahal ko ang polis pati sundalo. Kaya, this is the first time ako nag-react. This is the first time ako nagsalita sa bagay na yan. Kaya ang kalaban ng gobyerno, huwag na lang yung pulis pati military, ayaw kong idadama. Gobyerno na lang. Ang kalaban ng gobyerno, si Pastor Tibuloy, isa lang yan. Isang tao lang po yan. Nagkulang tayo ng bagay, wala na masyadong away noon. Sabli ka talaga kay Skylar? So dapat yung mga ganon. Wala kang ano sa sarili mo, disiplina? Isang pastor na Jesus Christ be named above every name. Ang laki ng congregation na yan. Tapos naka-full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala namang private army yan si pastor. Prayer warrior. Bumaba ka doon. Minute. Oh, yung prayer warrior yan. Sir, anong theory niyo? Bakit may overkill? Ay, so, kahit sinong ordinaryong mga Yan ang sakit na nasa gobyerno. Bilis ang batang ko. Ayaw ko kasi magsalita against the police and the military. At lalo na itong isang police. Pagka gano'n, magpabilib ka agad. May utusan na, kulilin mo si baski congressman niya, magpadala ng yung military, ang kinigira, tawag nila sa Bisaya, magpadala ng mga medyo korne. Utusan mo lang 3 NBI dyan o 3 pulis. Kulilin mo doon na ano bang it's an overkill. Alam mo kung ano, what the name of the game? Pa-impress. Napakit sila dun sa taas. Pati yung taas, maligayahan. Pero yung taas, alam nila, yung point nila, ginaganon kasi nakukurnayan niya sila. Especially the military men. Di masyado yung police. Yung mga military men, tapos pakitaan mo ng ganon. Magsabi yan, ano naman na ginagawa nito? Anong class ba ito sa PMF Madrid itong ulol na to? Mayor, ano masasabi ninyo na Pwede Papils pinariis ang pondo ng Kingdom of Jesus Christ ay isang simbahan? Tama ba yun? Na simbahan, pondo ng simbahan? Pag-abot ito ng Supreme Court, ayaw ko lang kasi abogado ako. Pero, sabihin ko sa iyo, without criticizing the mali yan. It does not involve public funds. Correct. There is no allegation of misuse. Correct. Kasi siya yung pinaka-chief. And there is no member, any member of the kingdom ngayon, nagsasabi na nalugi siya sa contribution sa tawag na to? Yung Koleksyon. contribution. Pati ba naman niya pakialaman din? I think that it is wrong, and as a lawyer, pati ikaw, alam mo yan, if I would go to court, ako si pastor, I can get the relief that I should have. Kasi nga po, may taxation, exempt ang simbahan, tapos anti-money laundering, hindi exempt. Pwede mo naman yun. More on this later. Pag-break lang po muna tayo. Gusto ko pa rin yung kulang yung discussion natin dun sa briefing. Ang daming issues. Corporation sold siya. Fruits of the crime ba yan? Instruments of the crime ba yan? Paano yan nasama? So under all of these circumstances. Pero more on this later, mag-break po kami. We'll be right back. Yan talaga ang mga politikong mga walang ginagawa o tamang pag-iisip dahil isang pastor nga lamang ay talagang pinagtutulungan pa nila para sa kanilang kapakanan o sariling interes sa pagpasok sa politika. Hindi talaga sila nagsisilbi sa taong bayan. I'm sure that hindi naman sa but it should be an inherent duty of a political party to come up
with something is late. At the very least, itong senatorial. Maybe kung hindi ka makakuha, but if I can get siguro, informator from the, patawag pa ako ng ano, then we can come up with a slate. I-complete na lang. Yung ngayon nandyan, susuportahin lang namin kung sino-sino. In addition, ano kami ng reserva, na kung may bagong sasampa na gustong tumakbo, ilatlab ko na lang yung hindi masyado, hindi ko kakapartido, hindi ko kaibigan, o yung ayaw ko yung mukha. Pero sino nga po? Si Senator Tolentino na nakasama noon na tumakbo rin ng senador kung sa'yo tumakbo ng presidente, nagpaalam na po sa PDP laban. Inasahan niyo ba yun na alis siya ng PDP? Ganito yan eh. Hindi ko inasahan. Pero sinabi niya sa akin. Ang maganda naman kay Senator Tolentino is nag-usap kami. Sabi niya, aalis ako. Iiwan ko kayo. Maglipat na ako. So, kung tanungin mo ako ngayon, kung susuporta ako sa kanya o hindi, iniwan niya kami, edi iiwan ko rin siya. If I go out to campaign full slate, I do not think that it would look nice to the PDP party na umalis sa amin. Ibig sabihin, hindi ako bilib sa inyo eh. Tapos susuportahan kita. Wala na. At ako naman, ang salaro na ito, iniwan mo ako, bakit kita susuportahan? Si Governor Chavez Singson po, ano tingin niyo? Will you include him in a Senate slate? And ano ba tingin niyo? Papayag ba siya na sumali sa PDP? Ano assessment niyo po? Ano bang relasyon niya ngayon sa presidente? Ako, in the first place, I will answer your question, yung una. Is, susuportahan ko si Chavez. Kaibigan ko. At, seasoned politician yan. Kung sabihin mo sa day-to-day buhay ng Pilipino, nasa kamay niya, sa katagal niya sa politik, alam niya ang problema ng Pilipino. Kung ano, doon sa pinakamababa. Yan ang importante dyan, yung alam mo ang problema eh. Hindi yung graduate na mga sumang cum laude, mga cum laude, tapo, pagdating doon, magsalita, hindi nila tapa yung, ano talaga yung, ano yung kate doon sa baba ng Filipino community. Chavez Singson, ganun lang yan. Not that because he's my friend, but because alam ko at alam ninyong lahat na matagal sa politika yan, maraming nalaman na yan yung problema ng ordinaryong Pilipino. Pero sa tingin niyo, tatakbo siya sa PDP, kababayan niya yung presidente, no? At lahat ng partido ngayon, maliban na lang sa PDP, nagkahit na, nagpuwalis na dun sa BFP. So bakit po sasama sa atin itong si Chavez Singson? Ako, mas gusto ko, ako lang mag-isa. Ako lang ang PDP. Magsialisa na kayong lahat, okay ako. Mas maganda para sa akin na tatakbong lahat doon sa kabila. Kung may gusto magpunta dito sa amin magpatulong, tignan ko, it's about sincerity, not to me, not to everybody, but to the Filipino people. So, supportahan ko yung tatakbo ng senador kung titignan ko na makakatulong ka sa bayan. That you put the Filipino first in your agenda. Wala akong hindi ko kailangan pera mo, hindi ko kailangan pagkaibigan mo, wala naman akong kaibigan na nanalo akong, wala akong utang na loob. Ang akin yung Pilipino. Kung makita ko, if I could feel, or I know that you are for the Filipino, taong Pilipino, yung tao talagang Pilipino. Kaysa mahirap o mayaman yung Pilipino. Kasi buti yung ibang politika na, para sa mahirap lang, pagdating ng panahon, wala naman, mahirap o pati yung mayaman. Wala, tulungan mo lang yung Pilipino. Ngayon, if you get a priority list
of how to go about helping the Filipino, mas maligaya ako pag inuna mo yung talaga nangailangan ng tulong. At ito yung masa. Hindi pa kayo naabala, Mayor, na Ito yung punta ng ospital na walang medisina. Ito yung punta ng ospital na walang pambayad. Sa ospital, pati hindi makabili ng mga antibiotics, ganun. Mahal yan eh. Lalo na yung may punta ng ospital tapos may mga cancer. Kung hindi magtulong yung Philippine Charity Sweepstakes o yung PAGCOR, sa bagay, in fairness to the mga legal entities natin, yung who are into charitable endeavor, gumagana naman sila. So, maligaya ako. hindi pa kayo naabala na hindi kayo na-bitang PDP na makipag-alyansa sa PFP na partido ng Presidente. Hindi po, mas mabuti yung malayo kami. Hindi na kailangan po na magsama-sama na kayo lahat doon. Dito lang kami. Kaya nga, sabi ko sa iyo, mas maligaya ako pag mag-isa na lang ako, nandoon na kayo lahat. At kung matalo lang man, ako na I will sink on my own. Kung matalo ang PDP, ako na ang lulubog mag-isa. So magpaligaya na kayong lahat. So kayong mga Pilipino, tutok na kayo doon sa kanila, wag na sa akin kasi nagkabao na ako. Huwag tayong magsisihan. Do not go into a blame game later on. Pag sinabi nyo, ganito, na Sa mundo ng politika talaga ay gamitan lang yan. Kung sino ang sikat o nakaupo, ay doon sila. Maybe, ino-offeran sila dito sa Adictos Benedictos government natin ngayon. We all know naman na Duterte's brand of leadership is really in demand ngayon sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga kahirapan at sa mamamayang Pilipino. Especially, most of the politicians right now are corrupt politicians or who are now in position.